Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Binasag na ng batikang aktor na si Baron Geisler ang issue na siya raw ay nakulong sa Mandaue City sa Cebu matapos magwala dahil sa kalasingan nitong nagdaang weekend na agad naman daw pinalaya. Kinabukasan dahil nakapagpiyansa ito. Siyempre, pinabulaanan ni Baron na nangyari ang insidente na iyon. Ito ay batay sa pinakahuling Facebook post ng aktor. Hindi naman nakaligtas sa radar ni Baron ang mga media outlets na naglabas ng nasabing istorya at nabigong alamin ang katotohanan. Kasabay niyan ay nagbitaw ito ng pahayag. Quote and unquote, sabi ni Baron, "Irresponsible journalism has blown things out of proportion, creating unnecessary confusion." Gate pa ni Baron, quote and unquote, "I want to make it clear, I'm okay and I'm seeking legal advice to address this properly." So may kasuhang magaganap in the near future. At kasabay niya na lubos siyang nagpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. At hiniling nito sa publiko na huwag paniwalaan ang mga pekeng balita na naglalabasan laban sa kanya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, balik trabaho na ang content creator at DJ na si Jelly Au matapos ang sinapit nitong pambubugbog ng kanyang karelasyon na si Jam Ignacio. Mukhang nakaka-recover na rin itong si Jelly mula sa pangyayaring iyon. At syempre sa pinakahuling update ni Jelly ay sinabi niya sa kanyang mga tagasunod online na mas bumubuti na ang kanyang kalagayan kaya huwag na raw silang mag-alala pa. Kasunod niya na ipinakita niyang malapit nang gumaling ang mga naging galos niya sa muka. At nabanggit ni Jelly na plano na niyang bumalik sa trabaho oras na gumaling na ang kanyang mga pasa at sugat. At muli rin siya nagpasalamat sa lahat ng nag-alala at nagpaabot ng dasal para sa kanyang paghilom. Kamakailan kasi iginiit ni Jelly na hindi na siya magpapakasal kay Jam kahit na ito ay nag-public apology na. Inamin niyang mahal pa rin niya ang fiancé pero tiniyak ng content creator na hindi na matutuloy yung mga plinano nila sa kanilang future. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, usap-usapan online ang social media video ng former actor turned rapper na si Carlos Agassi patungkol sa dati niyang kinabibilangang all-male group na The Hunks. Sinagot kasi ni Carlos ang tanong sa kanya ng netizen kung nagkikita pa ba sila ng dati nitong kagrupo na The Hunks. Sagot ng tinaguriang Amir of Rap, quote and unquote, kaya raw nabuwag ang Hunk group ay dahil gusto na ng grupo ng kani-kaniyang career ng iba. Kasi pag group daw, pantay-pantay lang daw sa lahat sa exposure sa talent fee at syempre sa career. Sabi pa ni Carlos, para makaangat yung iba parang nabuwag, ganun na daw yung nangyari. Pero sa ngayon daw, sabi ni Carlos, wala na raw silang komunikasyon sa isa't isa. At syempre may tila pasaring ang rapper na wala raw nag-check sa kanya noong mapilayan siya noong 2022 sa paglalaro ng basketball at kailangan niyang sumailalim sa operasyon sa tuhod. At syempre dinagdag pa ni Carlos na hindi naman daw masama ang loob niya sa mga dating kasamahan dahil sabi niya, quote and unquote, ganun naman daw talaga ang buhay. Pero nang ilabas daw niya ang single
na milk tea at nangangailangan siya ng tulong para sa music video. Wala raw nag-reply o nagpahayag ng interest at walang pumansin sa kanyang message. At syempre nag-scene lang daw sila. Patama pa niya dahil showbiz naman daw ay binati pa siya nito noong nagkita-kita sila sa isang event. Sabi niya, quote and unquote, ganun talaga ang buhay guys, pero hindi masama yon, ganun talaga, that's life, sabi niya. 'Di ba, kumbaga magkakakumpetensya kami, ayaw nilang makabalik ako, so tama kayo, mali ako, walang hatred, that's love, pahayag pa niya. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag tungkol dito ang dati niyang mga kasamahan na sina Piolo Pascual, Dieter Ocampo, Bernard Palanca at si Jericho Rosales. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At ito pa, may dagdag natin. Tila may patama ang latest Instagram story ng tinaguriang Asia's multimedia star na si Alden Richards laban sa mga naglalabasang intriga laban sa kanya. Sa IG story ni Alden noong Pebrero 24, mababasa ang isang food for thought na tila may kahulugan at may pinatutungkulan. Saad sa text caption, quote and quote, mind your own business. Ito ay matapos lumutang ang mga chika na itinigil na raw niya ang panliligaw sa kanyang co-star sa Hello Love Again na si Catherine Bernardo matapos ang nasabing movie. Bukod pa rito, syempre ang umuugong na bulong-bulungan na nagkabalikan na umano sina Catherine at si Daniel Padilla. Pero kung matatandaan mga kachismis, wala namang kinukumpirma si Alden na kahit anong hinggil sa relasyon nila ni Catherine maliban sa mas nagiging komportable daw sila sa isa't isa nang muli silang magkasama sa nasabing pelikula. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.